So karon magsolve na po ng deflections gamit ang moment area theorem. Di na ta mag-derive ron sa mga formulas, no? Diretso lang ta application. So first na to buhaton is solve for reaction na gyapon, pin support at A and roller support at B. To solve for reactions, mo ra gyapon mag summation of moment ra gyapon ta. Summation of moment at point A. Summation of moment at point A is equals to negative by times 18 plus 30 times 12 is equals to 0. So nga itong by is equals to 20. So ang atong by kay 20. Since 20 man yung ato by, therefore ang atong ay kay 10 para ma-equal to 0 sila. 10 plus 20 is equals to 30. Next step is mag-drawing taog. Moment diagram. Sa mga wala pa kabalo pag himo moment diagram nga diretso na, maghimo na lang sa tawag shear diagram. So 10 kay taas man sa dili, taas kag 10 diri then straight ra then baba kag 30, negative 20 na diri dagan ka og 20. So para so karon mo ni ato shear diagram. Then next step is maghimo kag moment diagram. So magbutang ng talag mga lines sa mga important nga mga point. Then maghimo ta og moment diagram. Since rectangular man ni diri ang ato area, paabot diri sa ato moment diagram is since constant man ang ato rectangular man siya, constant siya nga slope. So maghimo pa tayo og constant slope nga pataas since positive man na siya. Then kani po diri constant gyapon siya nga slope, no, kay rectangular naman siya. So may mo pa constant nga slope diri pababa kay negative man. Yan siya. Then diri 10 area ni nga rectangle 10 times 12 which is 120 minus area ni nga rectangle which is 20 times 6 negative 120, so mabalik siya 0. Then magbuhat po taog diagram diri sa atong deflection. Hindi na mawaging ballpen. So hiwala po tawag another na po nga. So kabalo man tanong nga support ni diri og support po ni diri. So pag tanaw pa daan nato, ma-judge na nato kung unsa ang deformation, no. So kanin siya nagpatulak nga downward force. So kaning beam nato natural mo baba jud ni siya, no. Mo bend jud ni siya paana. So mao po na ato assumption diri since fixed man ka diri fixed since support man diri mag ang ato na deflector nga part this is pa baba na kalargo. Then i-curve ni mo na siya. Wait guys, sorry guys, medyo dili man ato drawing, no, since dili man ang 30 kilonewton na apply, so marag something dira dapat ang baliktad ni nga to kurbada ito na to. Ang ato ana himuon is pa-curve ka ana, then diri ka mana kasi assumption na nato na siya base sa atong na-judge diri sa atong drawing. So first ang ato solbon karon kay ang slope of the elastic curve at points A and M. So sa A sa tamang una, isolve nato ang slope sa point A. So mo ni ato A diri then mo ni ato B. So pasabot anang slope, maghimo ka diri og tangent line sa A para diri di ba ang ato no, ug ang slope nag-symbolize na siya og tau A na lang, no. Mo na to solbon karon og ang tau M pod ug ang deflection at M. So pasabot ng M midpoint. So mag M na to something na siya diri dili siya hinge mo ni point M na to. Deflection ako na lang siya i-let as gamma deflection at point M.
So unahon sa nato tau A. So kanang slope at A makita nato na siya diri nga portion. Tangent line sa point A to diri sa real na diri sa ato real nga beam. Then mo ni siya ang ato tau A. Sorry guys, na short ako mag-paper at ano siya extend no. So pwede ta na maghimo og triangle diri nga portion. So kayo guys, medyo sobra sa kayo mga reflection no. Gituyo ra nato siya, exaggerate na nato siya para mas visible ang yung mga reflection o makita nato ang mga measurements niya. Then kaning gikan diri sa tau A padulong diri sa B. Pwede nato siya ilit nato ni siya og pwede nato siya ilit og diri nga part. So para masolve nato ning tau A, ang buhaton nato ana ato na siya buhaton nato ana is ang tau A nato is equivalent yan siya sa marag tangent na ni siya opposite over adjacent, which is ang ato d over the total length from A to B, which is 18, di ba? So nagamit man tag moment area method. So kaning d nato, ang d nato is equivalent na siya sa kaning moment area nato diri sa ato moment diagram, kaning nga triangle o kaning nga triangle times na nato og sa mga times na nato sa centroid nila. So kabulot ang kaning triangle diri kaning isa ka triangle, centroid niya is something na diri og kanipod na something na diri. So ang ato value sa atong d is, since diri man ta sa portion B ang ato kuhaon nga distance, so diri ta mag moment kaning area ni nga triangle is 1/2 base nga 6 times height na 120, di ba? Times na nato na siya og centroid niya gikan diri sa B, which is 2/3 sa 6 nato. 2/3 sa 6 is 4. Then plus another plus na punta kanina pod nga triangle, which is 1/2 base nato kaning 12 times height niya nga 120 times kaning centroid ani nga triangle from B is 6 plus 4, which is 10, di ba? Is equals to 8640 nga to D. Sorry guys no, nagkahugaw ang ato papel kay nasuot na akong answer nga wala ko ma-play ang video. So karon masolve na to nga to tau A is equals to D nato nga 8640 over 18. Therefore ang ato tau A is equals to 480. Always jud nato always remember na nadyo ni siya AI permanente. Wala na ako gisulat no kay para mas mabuo ang ato solusyon. Basta always yun siya na AI. Bisan kaning 123 na siya over AI, 20 over AI, 10 over AI. So gidirect na lang ako value, then sa last part na lang ko mabutang over AI para mas mabuo. So mo ni ato tau A. So karon humana man ta sa tau A, so sa tau M na pud ta. So para sa atong tau M, di ba ang ato M na diri sa midpoint jud sa atong span. So mabutang lang tayo yung line, reference line. So something ato M na diri di ba? Na diri nga part. So ang slope din nato sa atong M is something ano na lang siya, ako na lang siya kung ano mo ning slope na to sa atong M with respect to x-axis mo ning ato tau M. Ulit yun na siya na to i-measure
from the horizontal axis. From the tangent to horizontal axis. So, since kabalo man ta nga ang ato tau ino kay gikan jud diri to diri sa atong horizontal axis. So, pwede po nato na siya ibutang maghimo tag parallel line from the point M. Ibali nato ning tangent nato sa A. Ang yes, ibali nato siya diri sa point M. Same slope ra gyapon ha. Parallel ra ni. So, pwede ta magbutang dira o parallel niya. Parallel sa atong tangent A. So, kana. Di ba kabalot ang from tangent A nato, slope sa atong tangent A to horizontal axis, amoy ni siya ang tau A nato. Di nato na lang ni siya ilet ning from the tangent C to tangent A, ato na lang ni siya ilet og delta tau. Diba? So, makabuhat ang equation dara para masolve nato ning ato tau M. So, ang ato tau M is equals na siya sa kaning tau A minus delta tau, di ba? So, kanin siya may siya tau A minus delta tau. Di ba? So, nasolve naman nato nga ato tau A, no? So, ato tau A karon mo siyang 480 over EI, then ang kuwang lang nato mo ni ato delta tau. So, para masolve na tong delta tau, since ang ato i-consider kay di raman ta kutob sa portion sa A to M raman ta, no? So, isolve na tong area ani nga triangle. So, di ra pud ta kutob sa A to M. So, kani nga area nga to solve, no? Para masolve na nga area, kailangan nato isolve pa ni nato ning height niya sa atong triangle. So, para masolve na, pwede ta maghimo og ratio and proportion. Ratio proportion nato ay 120 kani nga height over total length niya 12 is equals to, let lang na ko ni siya og y over length niya. Since midpoint naman so kabalot ang ato whole span is 18. So, i-divide to na to 9. So, something 9 meters din siya from A to M. Diba? So, kani siya diri is 9. So, ato y karon kani is from ratio and proportion. So, 19 ato height diri 90. So, para masolve na tong ato delta tau is equals to, para masolve na tong delta tau, isolve na tong area aning triangle from A to M, no? So, area na is 1/2 height nga 90 over 9. So, area is 1/2 times height times length. Therefore, ato delta tau na to kay delta tau is, ang area sa ato triangle is 405 over EI. So, mo ni siya atong delta tau. Isab na nato siya sa ato equation. Tau M is equals to 480 over EI minus 405 over EI. Therefore, ang ato tau M is equals to 480 minus 405. So, kuha na itong ato delta tau, which is 75 over EI. So, solve na itong ato delta o ato tau M. Then, karon na po sa deflection sa M na punta. Para masolve na ito ng deflection sa M, morning deflection sa M, no? Then, kani siya diri nga part, i-assume lang nato ni siya nga deflection na M prime. Muna siya ang sa tangent aning, line tangent aning A to kani ni deflect nato nga beam, no?
So para masolve nato ning deflection ng M prime, so ato ra ning kuhaon ang area ning triangle sa from point A to M ra kay dira man ta kutob no. Then times na nato og centroid ani pod nga triangle. So ang area na niya kay 1/2 height nga 90 og times 9 times sa centroid from M ta kay mao man nga ato gikuha nga deflection no. So distansya niya centroid from the M is 9 man no. 9. So ang 1/3 sa 9 is 3. Therefore ang ato deflection M prime is equals to so ang ato deflection M prime is 1215 over EI. Always yun na EI ha. Then kani siya na length. Kani siya nga length guys. From here to here, kaning whole length niya, i-denote nato na siya as mo na siya ang tau A times length niya from A to point M, which is 9. Munguta na mo kung sa ligon sana ang value ani whole length. Mora gyapon ang gibuhat nato tong kaganiha guys, tong tau A nato is equals to D over 18. Ingon ra nato nga ilit nato nig x ni nga length, no? So tau A nato is equals to opposite over adjacent ra gyapon, which is ang ato gilit nga x over katong length nato nga dira kautob 9. So mo na nga atong height nato diriya is equivalent na siya sa 9 tau A, di ba? So makahimo na itong equation. So since kani kay 9 tau A man, so nga to deflection M is equivalent na siya sa 9 tau A minus na nato siya og kaning deflection M prime, no? So since na naman known naman nga mga value na solve naman nato ni, ang tau A nato kay mo ni siya 480. Di lang sa nako isot ang AI no, i-wait na 480 minus ang ato gamma M prime, which is 1215. So therefore ang ato gamma M karon is 9 times 480 minus 1215, 3105 over EI. So mo ning ato deflection at M.